Gentle giants ang tawag sa kanila. Nakakita ka na ba ng isdang dipa-dipa ang haba? Yung whale shark, ito yung pinakamalaking isda sa balat ng lupa. Actually, sa ilalim ng tubig. Kilalanin ng mga higanting butanding. Ngayong gabi, under the sea tayo. Let's go! Angelina, baby, please, please, baby, be mine. Angelina, do your cha-cha. Forget about the time. Sign your name across my heart. Honey, that's mine. Angelina, ready, steady, start. We can cha-cha on the floor. We can cha-cha on the couch. Baby, we can cha-cha on. Simple at tahimik ang pamumuhay ng mga tao dito sa Donsol, Sorsogon. Kasing banayad ng alon na humahampas sa dalampasigan nito. Pero sa isang iglap, ang nahihimbing na bayang ito ay nagising dahil sa pagdating ng isang dambuhala. Mula Maynila, nagpunta ako sa Barangay Dangkalan sa Donsol, Sorsogon, kung saan isang higanting isda ang naghihintay sa akin. Eto, butanding naman ang pakay natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa Donsol para bisitahin itong mga naglalakihang isda, yung tinatawag na whale shark. Tara, boat tayo. Eto, pasakay na tayo ng boat para maghanap ng whale shark. Ang good thing about ng whale shark shallow feeder to mga ito. So normally medyo umiibabaw sila para kumain ng plankton at krills. Kaya doon natin sila aabangan. Isa-isa nang pumalaot ang mga bangka. Sakay ang mga turistang umaasang makita ang mga dambuhalang isda. Ako man, di na rin makapaghintay. Pwede po tayong lumikit sa butanding, pero paalala lang po, huwag po tayong hahawak sa butanding. Kahit ganyan lang. Kahit ganun lang, wag po. Kahit ganyan. Kasi yung butanding napakasensitibo. Kailangang matalas ang mga mata para ispatan ng mga butanding. Naghintay kami habang sinisipat ng spotter ang karagatan. Dati raw, yung butanding hindi lang sa Donsol. Hindi lang sa Donsol. Yung mga karating bayan, marami rin butanding. Pilar, Piduran, marami rin po butanding na nakikita. Ang obserbahan namin na dumarami kasi may mga sightings na kami na mga maliliit pang butanding. Sabi ni Nakaloy at Embet, mga butanding interaction officer, makikita ang mga butanding dito sa Donsol mula Disyembre hanggang Mayo. Sinuyod namin ang karagatan para makita ang mga butanding. Tama na! Ilang sandali pa, may namatahan kaming parabagang isang buntot. At nakumpirma naming isa nga itong butanding nang maaninag na namin ang anino nito sa tubig. This is it! Sa ilalim ng tubig, ang mga puting tuldok na ito ang sumalubong sa amin. Ito ang mga naggagandahang marka sa katawan ng butanding. Makikilala ang mga butanding sa kanilang mala-checkerboard na balat. Maraming puting tuldok at linya ang kanilang blue-gray-brown na katawan. Malapad at flat ang kanilang ulo. Meron din silang maliit na mata malapit sa kanilang bibig. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ko na mga oras na yon habang lumalangoy kasama ang butanding. Ang mga whale shark o butanding ang pinakamalaking isda sa buong mundo at hindi ang great white shark gaya ng inaakala ng marami. Karaniwan ang makakita ng mga butanding sa Donsol na may 4 hanggang 12 metro ang haba. Pero umaabot ito hanggang 18 metro o 60 talampakan. Makikita ang mga butanding sa mga tropical at warm oceans gaya ng sa Pilipinas. Ovoviviparous ang mga butanding.
Ibig sabihin, nangingitlog sila pero sa loob ng kanilang tiyan ito pumipisa. Kaya kapag nanganak sila, buhay na isda ang lalabas sa kanila. Mabilis lumangoy ang isang ito kaya medyo nahirapan kami sa paghabol dito. 6 meters na. Bilis. Mabilis eh. Naghanap uli ng butanding ang aming spotter. So ito, naghahanap kami ngayon ng butanding o tinatawag na whale shark. So yung whale shark, ito yung pinakamalaking isda sa balat ng lupa. Actually, sa ilalim ng tubig, hindi sa balat ng lupa. So hindi siya whale, kaya siya tinawag na whale kasi nga yung proportion na masyadong malaki para siyang whale. Tapos pati yung feeding method niya kapareho ng ibang whale tulad ng mga great whales na kumakain ng mga planktons, mga krills, ganyan. Loner raw ang mga butanding. Kaya kahit na marami sila sa karagatan ng Donsol, bihira mo silang makikita na magkakasama. Malalaman mong may butanding sa dagat kung dumidilim na dahil sa anino nito. Ayan na! Hindi nangangagat ang mga butanding. Kumakain sila sa pamamagitan ng pagsak o paghigop ng mga planktons at maliliit na hipon o isda. Walang predator ang butanding kundi ang tao. Sa ibang bansa, maging dito sa Pilipinas, hinuhuli sila para gawing pagkain o gamot. Kinikilala din ito bilang pampagana sa pagtatalik o aphrodisiac. Dahil sa panghuhuli sa kanila, idineklarang endangered species ang butanding sa Pilipinas. Alright, panahon na para makipagkodakan sa mga butanding.